Ngayon, pinag-uusapan sa buong Kyrgyzstan ang isang lalaki na galing sa Pilipinas. Tinawag nila siyang Mark de la Cruz, ang pinakamainit na Pilipinong manugang. Isang asawa na galing sa isang mahirap na lugar, isang lalaking nagbayad ng utang para sa kanyang pamilya. Ayon sa ulat ng dayuhang media, ang 33 taong gulang na simpleng technician sa pabrika ay binuhat ang bigat ng pamilya ng isang bansa gamit ang kanyang sapat lang na suweldo. Siya si Mark de la Cruz. Siya naman si Salina. Ito ay isang tunay na kwento kung paanong ang pag-ibig ay tumawid sa mga hangganan at kung paano binago ng isang ordinaryong tao ang buhay ng iba. Ngayon, pakinggan natin ang mainit na paglalakbay na ito na namulaklak mula sa kawalang pag-asa. Patawarin mo ako, Salina. Kailangan na kitang paalisin. Ang linyang ito sa huling liham ng kanyang ama ay yakap-yakap ni Salina, 19, habang sumakay siya sa eroplano patungong Pilipinas. Ang kanyang maleta ay naglalaman lamang ng 2 pares ng damit at ang mensaheng ito na nakakapunit ng puso. Disyembre 2000 Anwa, Osh, Katimugang Kyrgyzstan. Sa maliit na nayo na ito sa hangganan ng Central Asia, 3 henerasyon ng pamilya ni Salina ang umaasa sa pag-aalaga ng hayop. Ngunit nang bumagsak ang kanyang ama 2 taon na ang nakalipas, gumuho ang lahat, ang mga bayarin sa ospital, gamot, interes at utang ay lumaki ng parang snowball. Nanganganib na maembargo ang kanilang bahay. Ang kanyang ina ay humawak sa kamay ng kanyang anak na babae at umiyak ng 3 araw at 3 gabi. Sinabi niya na ang pagpapadala kay Salina palayo ang tanging paraan upang mabuhay ang buong pamilya. Patawarin mo ako. Talaga, patawarin mo ako. Ang kasal ay isinaayos sa pamamagitan ng isang international marriage broker. Si Salina ay walang alam kahit isang salita man lang ng Tagalog. Hindi niya alam kung ano ang itsura ng lalaking pakakasalan niya ni ang pangalan nito. Alam lang niya na ang kasal na ito ay magpapawala sa 1.5 milyong pisong PHP utang ng kanyang pamilya. Isa ba akong kalakal? Iyan lang ang nasa isip ni Salina sa arrival hall ng Ninoy Aquino International Airport na isang lalaking nakasuot ng lumang jacket ang nakatayo doon. Si Mark de la Cruz, 33, isang technician na nagtatrabaho sa isang pabrika ng piyesa ng sasakyan sa isang industrial zone sa Bulacan. Ngumiti siya ng awkward at inabot ang kanyang kamay. Tinitigan lang ni Salina ang kamay. Hindi dahil sa hindi niya alam ang ibig sabihin ng handshake, kundi dahil nasa isip niya. Ito ang taong bumili sa akin. Hindi niya kayang iabot ang kamay niya. Binawi ni Mark ang kamay at kinuha ang maleta niya. Ayos lang. Dahan-dahan lang tayo. Ganoon na lang. Tahimik silang sumakay sa LRT mula sa airport patungong Caloocan, kung saan kailangan pa nilang sumakay ng bus o jeepney ng halos 1 oras. Sa buong biyahe, hindi man lang tumingin si Mark kay Salina. Tinitigan lang niya ang labas ng bintana at bumulong. Ang nakikita mo dyan ay ang Manila Bay. Kapag maganda ang panahon, mag-picture taking tayo doon. Doon lang tumingala si Salina. Hindi pala nakakatakot ang taong ito. Nakatira si Mark sa isang maliit na studio unit sa ika-5 palapag ng isang lumang apartment building. Masikip ang espasyo, magkadikit ang kusina at silid-tulugan, at umiingit ang pinto ng banyo. Kinamot ni Mark ang ulo at sinabing, "Maliit. Pasensya na." Hindi nagsalita si Salina. Mas maliit ito kaysa sa lupa sa kanilang lumang bahay, ngunit kakatwa, nakaramdam siya ng init. Kumuha si Mark ng 2 pandesal at instant kape sa supot mula sa convenience store. Hindi ako marunong magluto. Bumili ako ng pandesal. Nagugutom ka ba? Kinuha ni Salina ang tinidor pero hindi niya ito alam gamitin kaya tumigil siya. Walang sinabi si Mark. Tahimik niya itong binigyan ng kutsara. Kahit anong paraan na komportable ka, ayos lang. Nang gabing iyon, tahimik na umiyak si Salina sa ilalim ng kumot. Bakit ganito ang taong ito? Bakit siya napakabait sa akin? Ang unang init na naramdaman niya sa lugar na inaakala niyang ibinenta siya ay hindi inaasahang emosyon para kay Salina. Ngunit hindi pa niya alam na ang lalaking ito ay hindi lamang ang kanyang buhay ang babaguhin, kundi pati na rin ang kapalaran ng kanyang buong pamilya. Mahusay ka pa rin ngayon, Salina. Araw-araw, bago pumasok sa trabaho, sinasabi ni Mark ang linyang ito. Naghugas man si Salina ng plato, naglaba o walang ginawa, palagi niyang sinasabi ang parehong bagay, mahusay ka pa rin ngayon. Nung una, hindi maintindihan ni Salina. Wala akong ginawa. Anong mahusay? Ngunit pagkatapos ng 6 na buwan, naunawaan niya ang kahulugan ng mga salitang ito. Sapat na para sa kanya na nandito lang ako. Nagtatrabaho si Mark sa pabrika mula ika-8 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi.
Tuwing weekend, nagtatrabaho pa siya ng part-time sa logistics bilang tagabuhat. Ang kanyang buwan ng kita ay PHP 25,000 at PHP 8,000 nito ay ibinibigay niya sa pamilya ni Salina. Pasensiya na, mahina ang boses ni Salina. Pera mo iyan. Umiling si Mark. Pera natin iyan, pamilya na tayo ngayon. Idinagdag pa niya, kapag malusog ang pamilya ni Salina, makakngiti si Salina. Nang araw na iyon, sa unang pagkakataon, tinawag ni Salina si Mark na asawa ko. Mayo 2020, nagsimulang mag-aral ng Tagalog si Salina sa isang libreng kurso sa komunidad. Doon, nakilala niya ang mga babaeng katulad niya. Si Nguyen Thi Thu mula Vietnam, si Sofia mula Cambodia. Lahat sila ay dumating sa Pilipinas sa pangalan ng kasal, ngunit magkakaiba ang kanilang karanasan. Madalas akong bugbugin ang asawa ko, bulong ni Thu. Hindi ko man lang nahahawakan ng pera. Hindi ako makapagpadala sa nanay ko, naiiyak na, sabi ni Sofia. Hindi nakapagsalita si Salina. Napakaswerte ko. Hindi umiinom ng alak si Mark, hindi siya sumisigaw. Minsan nakabasag si Salina ng plato habang naguhugas, sinabi lang ni Mark, ayos lang, mas masama kung nasugatan ka. Isang araw, naglakas loob si Salina na magtanong, bakit ka napakabait sa akin? Binayaran mo lang ako para dalhin dito. Sandaling tumigil si Mark pagkatapos ay dahan-dahang nagsimulang magsalita. Sinabi niya na ang kanyang sariling ina ay dumating din sa Pilipinas sa ganitong paraan. Nagulat si Salina. Nagpatuloy si Mark. Noong dekada 90, nagpakasal ang kanyang ina mula sa Vietnam sa kanyang ama, nanganak sa kanya at namatay pagkatapos ng 2 taon. Wala siyang kahit isang litrato ng kanyang ina. Hindi niya alam ang pangalan nito. Sinabi lang ng kanyang ama na tawagin niya lang itong mama. Nanginginig ang boses ni Mark. Tumingin siya sa bintana at sinabing, kaya naisip ko, kung makakatagpo ako ng sino man, tatawagin ko man lang ang pangalan niya at magsasabi ako ng salamat araw-araw. Iyon ang mga bagay na hindi ko nagawa sa aking ina. Sa wakas, naintindihan ni Salina kung bakit sinasabi ni Mark araw-araw na mahusay ka pa rin ngayon, kung bakit madalas niyang tinatawag ang pangalan niya. Minamahal niya ang kanyang ina sa pamamagitan ko. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, hinawakan ng mahigpit ni Salina ang kamay ni Mark. Salamat. Madalas ko ring tatawagin ang pangalan mo. Natulog silang magkahawak kamay nang walang imik, ngunit hindi nagtagal ang kaligayahan. Isang international call ang wawasak sa lahat. 4:00 ng umaga, tumunog ang telepono ni Salina. Ang pangalan ng kanyang kapatid ang nakita sa screen. Puno ng takot ang boses ng kanyang kapatid. Bumagsak si Papa, stroke. Sinabi niya na na-ospital ang ama nila, ngunit walang pera para sa operasyon. Baka mamatay si Papa. Napaupo si Salina sa sahig. Nanginginig siyang nagtanong, magkano ang kailangan? 300,000 PHP, katumbas iyon ang suweldo ni Mark sa loob ng 1 taon. Matapos ibaba ang telepono, matagal na nakaupo si Salina sa sahig. Napakabigat ko na sa pamilyang ito. Pagsapit ng umaga, tinanong siya ni Mark kung bakit siya nakaupo sa sahig at kung bakit siya namumutla. Yumuko si Salina at sinabing, ayos lang, wala lang. Ngunit ng gabing iyon nalaman ni Mark ang lahat dahil narinig niya ang pag-iyak ni Salina sa banyo. Tumayo si Mark sa labas ng pinto at tinawag siya. Kung may problema, sabihin mo, mag-asawa tayo. Binuksan ni Salina ang pinto at sa wakas ay sinabi ang lahat. Ang sakit ng kanyang ama, ang bayad sa operasyon, at ang kanyang kawalan ng kakayahan. Tahimik na nakinig si Mark. Pagkatapos, sinabi niya, bukas pupunta tayo sa bangko. Mayroong 300,000 sa time deposit ko. Ang matitira, aalamin ko kung paano ko masosolusyonan. Hindi pwede, sigaw ni Salina. Iyon ang pinag-ipunan mo sa loob ng 3 taon. Hindi ka man lang nagkaroon ng kasal o honeymoon. Hindi mo pwedeng ubusin lahat dahil sa akin. Umiling si Mark. Ang tatay mo ay tatay ko. Kung nagkasakit ang tatay ko, tama lang na ako ang magbayad. Idinagdag pa niya, ang pera, pwedeng ipunin ulit. Pero kapag nawala ang tao, hindi na babalik. Tiningnan ni Mark si Salina sa mata habang sinasabi niya ito. Nang gabing iyon, humagulhol si Salina sa bisig ni Mark. Pagkalipas ng 2 araw, inalis ni Mark ang time deposit, ngunit hindi sapat ang 300,000. Humiram siya ng pera sa mga kasamahan niya sa pabrika. Nag-alala ang mga kasamahan niya at nagtanong, kailan mo mababayaran? Nag-overtime ka na tuwing Sabado at Linggo. Hindi kakayanin ng katawan mo. Ngumiti si Mark at sinabing, mabilis kong babayaran.
Kung mag-overtime ako araw-araw, siguro sa loob ng 3 buwan. Ayos lang. Ang pagpapahirap sa sarili habang bata ay bumibili ng biyaya. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Sa huli, nakaipon siya ng size 0,000 PHP. Matapos magpadala si Salina ng pera, lumuhod siya sa harap ni Mark. Salamat. Gagawin ko ang lahat para bayaran ang utang na ito habang buhay ako. Mabilis siyang tinulungan ni Mark na tumayo. Bakit ka lumuluhod? Ayos lang. Trabaho ito ng pamilya natin. Dapat lang. Mula noon, nagtrabaho si Mark ng 16 na oras araw-araw. Araw sa pabrika, gabi sa pagde-deliver ng mga produkto. Tuwing weekend, nagtatrabaho siya bilang temporaryong trabahador sa construction site. Nakita ni Salina si Mark na ganito. Ang kanyang puso ay parang sinasaksak. Nanghihina ang taong ito dahil sa akin. Isang gabi, nawalan ng malay si Mark habang pauwi mula sa trabaho dahil sa sobrang pagod. Dinala siya sa ospital. Ngunit kinabukasan, tumayo siya at pumunta sa trabaho. Sumigaw si Salina, magpahinga ka. Sabi ni Mark, ayos lang. Kailangan pa nating bayaran ang mga bayarin sa gamot at ang pera na ipapadala sa bahay. Sa unang pagkakataon, sumigaw si Salina kay Mark, hindi pwede. Kung ikaw ang bumagsak, anong gagawin ko? Tumigil si Mark. Pagkatapos, tahimik siyang nagsabi, kung nakangiti si Salina, ayos lang ako. Ang linyang iyon ay hindi na kinaya ni Salina. Mahal ko ang taong ito. Nagsimula ito sa pasasalamat. Sumunod ay pagkakasala, ngunit ngayon, sigurado siya, hindi ako mabubuhay nang wala ang taong ito. Sa sandaling iyon, tumunog ulit ang telepono. Kapatid naman niya ang tumawag, bumagsak si Mama. Sinabi ng kanyang kapatid na habang inaalagaan ng ina nila ang ama, bumagsak din siya dahil sa stress-induced cerebral hemorrhage. Nahulog ang telepono ni Salina sa sahig. Tumakbo si Mark at nagtanong, anong nangyayari? Pumiling si Salina. Ayos lang. Wala lang. Ngunit alam na ni Mark ang mama. Tumango si Salina. Nag-isip si Mark sandali at sinabing, umuwi ka. Pumunta ka sa Kyrgyzstan. Ako na ang maghahanap ng tiket. Hindi pwede. Sigaw ni Salina. Hindi mo pa tapos bayaran ang mga utang mo. Ang mahal ng tiket. May gustong sabihin si Mark, pero sumigaw ulit si Salina. Wag na. Pilipino na ako ngayon. Nagdesisyon akong manirahan sa bansang ito, kasama ka. Tinalikuran ko na ang aking lumang bahay. Hinawakan ni Mark ang balikat ni Salina. Ang bahay ay hindi tinalikuran. Hindi mo pwedeng iwan ang pamilya mo. Nang gabing iyon, humiram ulit ng pera si Mark. Pero sa pagkakataong ito, walang gustong magpahiram. Pasensya na. Wala rin kami. May nagsabi pa Mark, kung magpapatuloy ka, masisira ka. Tama na. Sa huli, naghanap si Mark ng private money lender na may 20% annual interest. Humiram siya ng 100,000 PHP, ang pera para sa 2 tiket. Salina, bakit 2? Sinabi ni Mark na sasama siya. Tumutol si Salina. Hindi pwede. Kailangan mong magtrabaho. Sabi ni Mark. Mas masakit para sa akin na iwan kang mag-isa. Humingi si Mark ng 1 buwang unpaid leave sa kumpanya. Mayo 15, nakatayo sila sa Naiya. Ito ang unang pag-uwi ni Salina sa loob ng 5 taon. Sa eroplano. Mark, sabi ni Salina, hindi ka ba nagsisisi sa pagpapakasal sa akin? Dahil nasira ang buhay ko. Umiling si Mark. Sinabi niya na pagkatapos niya makilala si Salina, sa unang pagkakataon ay nagkaroon siya ng pamilya. Nagulat si Salina. Nagpatuloy si Mark. Nag-iisa siya mula pagkabata. Walang ina. Ang kanyang ama ay naglalasing lang. Ang kanyang mga kaibigan ay umuuwi tuwing holiday, ngunit wala siyang lugar na mapupuntahan. Tumingin si Mark sa bintana at sinabing, pero dumating si Salina. Mayroon akong taong nagsasabing, nandito ka na pag-uwi ko. Hindi mo alam kung gaano kahusay iyon. Umiyak si Salina. Sinabi niya na siya rin, nakilala lang niya si Mark? Sa unang pagkakataon ay itinuring siyang tao. Magkahawak kamay silang mahigpit. 7 oras, lumapag ang eroplano sa Osh, Kyrgyzstan. Sa labas ng airport, naghihintay ang kapatid na babae at kapatid na lalaki ni Salina. Tumakbo si Salina sa kanyang kapatid at umiyak ng matagal, puno ng luha. Nakatayo si Mark ng malayo, pinapanood sila. Ito ang pamilya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pamilya. Papasok sa ospital, ang lumang kotse ay naglalakbay sa baku-bakong daan. Sinabi ng kapatid ni Salina, salamat. Naging maayos ang operasyon ni Papa.
Pero si Mama, nasa intensive care unit siya ngayon. Sabi ng doktor, hindi nila alam kung magigising siya. Napipi si Salina. Pagdating sa ospital, nakita niya ang kanyang ama na nakaupo sa wheelchair. Paralyzed ang kalahating bahagi ng kanyang katawan. Lumuhod si Salina. Hinaplos ng kanyang ama ang ulo ng kanyang anak gamit ang kaliwang kamay. Patawarin mo ako. Ibinenta ka ni Papa. Umiyak si Salina. Hindi, Papa. Iniligtas mo ako. Sa sandaling iyon, lumapit si Mark at nagpakilala sa simpleng Ingles. I'm Mark de la Cruz, Salina's husband. Matapos marinig ang pagsalin, tinitigan ng ama si Mark. Nanginginig siyang nagsalita. Salamat. Inalagaan mo ang aking anak. Yumuko si Mark. Mas nagpapasalamat ako sa inyo. Si Salina ang ilaw ng buhay ko. Nang gabing iyon, nagtipon ang pamilya ni Salina at si Mark sa isang maliit na restaurant. Ito ang unang pagkakataon na kumain ang buong pamilya ng magkasama sa loob ng 5 taon. Ngunit napakalaki ng bakanting upuan ng ina. Kinabukasan, nangyari ang isang himala. Nagmulat ang mata ng ina, mahina niyang tinawag ang pangalan ni Salina. Hinawakan ni Salina ang kamay ng kanyang ina at umiyak. Mama, ako ito. Hinaplos ng ina ang mukha ng kanyang anak. Ikaw nga talaga, Salina. Akala ko nananaginip ako. Ayos ka ba? Tumango si Salina. Ayos na ayos, ma. Tinawag ni Salina si Mark at ipinakilala sa kanyang ina. Ito ang kanyang asawa. Lumuhod si Mark sa harap ng ina. Tiningnan ng ina si Mark ng matagal at lumuha. Salamat, salamat sa pag-aalaga mo sa aking anak. Umiling si Mark. Ako po ang nagpapasalamat sa inyo. Si Salina ang ilaw ng buhay ko. Nang marinig ang pagsalin, hinawakan ng ina ng mahigpit ang kamay ni Salina. Nakahanap ka ng mabuting tao. Tumango si Salina. Masayang masaya ako, ma. Sa loob ng 2 linggo nanatili si Mark at Salina sa lumang bahay. Araw-araw pumupunta si Mark sa palengke para bumili ng prutas, nagbabayad ng bayarin sa gamot at inayos pa ang bubong ng bahay. Nagulat ang pamilya ni Salina nang makita si Mark. Asawa talaga ba siya? Bulong ng kanyang kapatid. Hindi ganyan ang mga asawa namin dito. Ngumiti ang kapatid niyang lalaki. Dumating na ang swerte ni Salina. Sa huling gabi, tahimik na tinawag ng ama ni Salina si Mark. Nanginginig ang boses ng ama. Sinabi niya na nagkasala siya sa pagbenta ng kanyang anak dahil sa pangangailangan ng pera. Ang bagay na iyon ay napakasakit para sa kanya. Umiling si Mark. Hindi, Papa. Iniligtas ninyo si Salina. Hindi ninyo siya ibinenta. Binigyan ninyo siya ng bagong buhay. Hinawakan ng mahigpit ng ama ang kamay ni Mark. Salamat. Maraming salamat. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mark ang bigat ng pagiging ama. Ang sarili niyang ama ay iniwan siya, ngunit ang ama ni Salina ay tinalikuran ng lahat para iligtas ang kanyang anak. Ito ang tunay na ama. Kinabukasan papunta sa airport, lumabas ang buong pamilya ni Salina. Ang ina ay nakaupo sa wheelchair. Ang ama ay nakatayo na, may tungkod. Umiyak si Salina. Mag-ingat kayo. Tumingin ang ina kay Mark. Manugang, inalagaan mo ang aking anak. Yumukod ng malalim si Mark. Aalagaan ko siya habang buhay. Sa harap ng gate ng pag-alis, hindi makalingon si Salina. Patuloy siyang lumingon. Hinawakan ni Mark ang kanyang kamay. Makakabalik pa tayo. Tumango si Salina. Araw-araw, babalik tayo para makita ang pamilya natin. Noon lang ngumiti si Salina. Lumipad ang eroplano. Tumingin si Salina sa labas ng bintana sa kanyang lumiliit na bayan. Sa susunod, gusto kong dalhin ang aming anak dito. Isinandal niya ang ulo sa balikat ni Mark at sa unang pagkakataon ay nagtapat sa Tagalog. Mahal kita. Natigilan si Mark. Pagkatapos, tahimik siyang sumagot. Ako rin. Ganoon na lang. Bumalik silang magkahawak kamay. Ngunit hindi madali ang realidad ng pagbabalik. Interes sa utang. Hindi nabayarang upa. Nagsimulang magtrabaho ulit si Mark. Sa pagkakataong ito, kasama si Salina. Gumising sila ng alas 5 ng umaga. Nagtatrabaho si Salina sa isang karinderya sa umaga, nag-aaral ng Tagalog sa hapon at nagkashare sa isang tindahan sa gabi. Nagtatrabaho silang dalawa ng 2 oras araw-araw. Kahit mahirap, kinaya nila ng magkasama. Araw-araw sinasabi pa rin ni Mark, mahusay ka pa rin ngayon, Salina. Ngayon, kaya na ring sumagot ni Salina. Mahusay ka rin ngayon, Mark. Pagkatapos ng 6 na buwan, nabayaran na ang lahat ng utang. Pagkatapos ng 1 taon, pumasa si Salina sa Advanced Tagalog Proficiency Test. Pagkatapos ng 2 taon, nagbuntis si Salina.
Nanginginig ang boses ni Salina nang sabihin niya kay Mark, magkakababy na tayo. Napaupo si Mark sa sahig. Tunay ba? Tumango si Salina. Kinumpirma na sa ospital. Yumakap ng mahigpit si Mark kay Salina. Salamat, maraming salamat. Disyembre 2023, ipinanganak ang kanilang anak na babae. Pinangalanan siyang Biyaya Grace Blessing. Matagal na umiyak si Mark habang yakap ang kanyang anak. Biyaya, poprotektahan ka ni Papa habang buhay. Pagkatapos manganak, nag-video call si Salina sa kanilang bahay at ipinakita ang apo. Ang kanyang lolo sa kabilang linya ay lumuha at nagtanong ano ang pangalan niya. Sumagot si Salina, Biyaya, ang biyaya ng ulan. Tumango ang lolo. Magandang pangalan. Ang batang ito ay magiging tulay na nagkokonekta sa dalawang bansa. Nang marinig ito, nalungkot si Salina. Oo, Biyaya. Siya ang tulay namin ni Mark at ang tulay ng Kyrgyzstan at Pilipinas. Kumalat sa mundo ang kwento ng pamilyang ito bilang isang ulat. Narinig ng isang documentary filmmaker ang kwento ni Salina at nilapitan si Mark at Salina. Sinabing kailangan nilang sabihin ang kwentong ito sa mundo. Humingi siya ng panayam. Nagpakita ng pag-aatubili si Mark. Simpleng buhay lang po ang sa amin. Mapilit na nagmakaawa ang direktor. Hindi, saan pa sa mundo ngayon may mag-asawang nabubuhay ng ganito. Sa huli, pumayag silang mag-shooting. Ang dokumentaryo ay ginawang 30 minutong short film. Ang pamagat ay ang pinakamainit na manugang ng mundo. Pagkatapos ng pagpapalabas, sumabog ang mga reaksyon. May mga komento na nagsasabing, mayroon ba talagang ganyang klaseng lalaki? May nagsasabing, sana makatagpo rin ako ng ganyan. May nagsasabing napakaswerte ni Salina. Ngunit mayroon ding ilang mapanirang komento. Nagpapanggap lang, binayaran sila para sumali sa show. Haka-haka, advertisement lang iyan ng marriage broker. Nasaktan si Salina nang makita ang mga komento. Sinabi niya kay Mark, hindi sila naniniwala sa atin. Ngumiti si Mark, ayos lang. Alam natin na totoo tayo, sapat na iyon. Ngunit isang hindi inaasahang bagay ang nangyari pagkatapos ng pagpapalabas. Dumagsa ang mga tawag para sa sponsorship. Mga taong gustong tulungan ang pamilya ni Salina. Mga taong gustong bigyan si Mark ng lakas. Mga taong gustong magbigay ng kontribusyon para sa bayarin sa gamot ng pamilya sa Kyrgyzstan. 10,000 manonood ang nagpadala ng pera na may kabuuang 1 milyong PHP. Nag-alala si Mark at Salina. Nagtanong sila sa isa't isa, ano ang gagawin natin? Tatanggapin ba natin? Pagkatapos nilang mag-isip, tinawagan nila ang direktor at sinabing gusto nilang gamitin ang pera na ito sa nayo ni Salina sa lumang bahay. Masyadong malayo ang ospital. Magtatayo ba tayo ng isang maliit na klinika sa nayon? Naantig ang direktor. Magandang ideya iyan, tutulungan ko kayo. Pagkatapos ng 6 na buwan, isang maliit na klinika ang naitayo sa nayon ni Salina sa Osh, Kyrgyzstan. Pinangalanan itong klinika Biyaya Clinic hango sa pangalan ng anak ni na Mark at Salina. Sa araw ng pagbubukas, bumisita sina Mark, Salina at Biyaya sa Kyrgyzstan. Lumabas ang lahat ng taga-nayon. Pinuri nila si Salina, tinawag siyang Pride of the Village. Sinubukan ng ama ni Salina na tumayo mula sa wheelchair. Dahil sa physiotherapy, kaya na niyang lumakad ng dahan-dahan. Tumakbo si Salina at inalaya ng kanyang ama. Sabi ng ama sa nanginginig na boses, iniligtas mo ang nayo na ito. Yumukod si Mark sa ama. Ito ay lakas ni Salina. Nandyan lang po ako sa tabi niya. Umiling ang ama. Hindi. Kung wala ka, hindi sana ngingiti si Salina. At kung hindi ngumingiti si Salina, hindi niya magagawa ito. Ang linyang iyon ay nagpula sa mata ni Mark. Matapos ang seremonya ng pagbubukas, isang maliit na salusalo ang ginanap sa plaza ng nayon. Mayroong tradisyonal na pagkain ng Kyrgyz at pagkain ng Pilipino. Nakasuot si Salina ng tradisyonal na kasuotang Filipiniana. Nakasuot naman si Mark ng tradisyonal na kasuotan ng Kyrgyz. Ngumiti si Salina. Bagay sa'yo. Sinabi rin ni Mark na napakaganda ni Salina sa Filipiniana. Sumayaw silang dalawa kasama ang mga taga-nayon. Si Biyaya ay nakaupo sa kandungan ng kanyang lolo. Yakap-yakap ng lolo ang apo at nag-iisa siyang nagsasalita. Kinonekta tayo ng batang ito. Nang gabing iyon, umakyat sina Mark at Salina sa bundok sa likod ng nayon. Sa ilalim ng isang nagniningning na kalangitan ng bituin, nakatayo silang magkahawak kamay. Masaya ka ba, Salina? Sumagot si Mark. Masaya hanggang sa punto na natatakot ako. Tumango rin si Salina. Ako rin.
5 taon na ang nakalipas, hindi ko akalain na magiging masaya ako ng ganito. Isinandal ni Salina ang ulo sa balikat ni Mark. Salamat. Salamat sa pagtawag mo sa pangalan ko, sa pagsasabi na mahusay ako araw-araw, at sa pagtrato sa akin bilang isang tao. Yumakap ng mahigpit si Mark kay Salina. Salamat din sa iyo. Salamat sa pagdating sa buhay ko at sa pagiging pamilya ko. Nakatayo silang dalawa ng matagal. Sa ilalim ng bituin ng anino ng dalawang tao ay nagsanib sa isa. Ang kwentong ito ay hindi pa tapos. Ngayon, pinapatakbo ni Mark ang isang maliit na auto repair shop, bunga ng tulong pinansiyal para sa negosyo mula sa isang kumpanya ng kotse pagkatapos ng pagpapalabas. Si Salina ay nagtatrabaho bilang counselor sa isang sentro ng serbisyo para sa mga foreign new wives, tinutulungan ang mga babaeng katulad niya. Mayroong isang babae mula sa Vietnam na dumating at umiyak. Masyadong mahirap. Binubugbog ako ng asawa ko. Hinawakan ni Salina ang kanyang kamay. Ayos lang. Tutulungan kita. Mayroon kang ligtas na lugar. Ibinahagi ni Salina ang kanyang karanasan, nagbibigay ng pag-asa sa maraming babae. Si Biyaya ay 2 taong gulang na ngayon, nag-aaral ng Tagalog at Kyrgyz ng sabay. Tinatawag ni Biyaya si Mark na papa at ata papa sa Kyrgyz ng salitan. Yakap-yakap ni Mark ang kanyang anak at iniikot. Tinanong niya kung mahal ba niya si Papa, kung mahal ba niya si Ata. Sumagot si Biyaya, mahal po. Ang tawa ni Biyaya ay pumupuno sa buong bahay. Tuwing Sabado at Linggo, nagvo-volunteer ang pamilya ni Mark sa community center para sa mga new wives sa Caloocan. Nag-aayos si Mark ng mga kotse ng libre. Nagtuturo si Salina ng Tagalog. Ang mga pasasalamat ay hindi tumitigil. Salamat sa inyo. Naayos ang kotse ko. Pumasa ako sa Tagalog test. Ngumiti lang sina Mark at Salina. Ibinabahagi lang namin ang biyaya na nakuha namin. Ang pamilya ni Salina sa Kyrgyzstan ay nabubuhay ng malusog. Kaya na ng kanyang ama na lumakad nang wala ang tungkod. Lubusan ng gumaling ang kanyang ina. Tuwing Linggo ng gabi, nag-video call ang pamilya ni Mark sa pamilya sa Kyrgyzstan. Sumisigaw si Biyaya sa screen, Lolo, Lola. Ang nakangiting mukha ng lolo ay nagbukas. Kumusta ang apo ko? Sabi ni Biyaya na miss niya si Lola. Sumagot si Lola na miss din niya. Ang tawa ng pamilya ay nagmumula sa kabilang screen. Isang gabi pagkatapos patulugin ni na Mark at Salina si Biyaya, umupo sila sa sala. Sabi ni Mark, mahusay ka pa rin ngayon, Salina. Ngumiti si Salina at sumagot, mahusay ka rin ngayon, Mark. 6 na taon na tayong magkakilala. Ang bilis ng panahon. Tumingin si Salina sa bintana. Minsan, naiisip ko, kung hindi ako pumunta sa Pilipinas noon, anong mangyayari? Siguro, nabubuhay lang ako ng normal sa aming lumang bahay. Mahirap, naghihirap. Pero hindi ko sana nakilala si Mark. Tumingin si Salina kay Mark. Kaya, mas maganda ngayon. Kahit mahirap, nakilala kita. Hinawakan ni Mark ang kamay ni Salina. Ako rin. Simula nang makilala kita, nagkaroon ng kahulugan ang buhay ko. Nagkatinginan silang dalawa at ngumiti. Sa kanilang maliit na sala, ang tradisyonal na Kyrgyz embroidery at ang tela ng Pilipino ay magkatabi. Sa bookshelf, magkasamang nakasabit ang mga aklat sa Tagalog at Kyrgyz. Sa mesa, magkatabi ang kimchi at Kyrgyz bread. 2 kultura, 2 bansa, 2 pamilya ay nagsanib na sa isa. Ang kuwentong ito ay hindi lamang isang simpleng success story ng international marriage. Ito ay isang kwento kung paanong ang sinseridad ng isang tao ay nagligtas sa isa. Ang init na iyon ay nagpagaling sa isang pamilya. Ang pag-ibig na iyon ay tumawid sa mga hangganan at nagdala ng pag-asa sa mundo. Sabi ni Mark, hindi siya espesyal na tao. Gusto lang niyang protektahan ang taong mahal niya. Sabi ni Salina, kung mayroong naghihirap na tao tulad niya sa isang lugar sa mundo, gusto niyang sabihin sa kanila na huwag sumuko, mayroong taong magmamahal sa iyo. At sa iyo na nakikinig sa kwentong ito, gusto kong iparating na ang sinseridad ay kumokonekta. Ang pag-ibig ay tumatawid sa mga hangganan. Ang init ay nagbabago sa mundo. Ngayon, gumising ulit si Mark sa umaga at nagsabing, mahusay ka pa rin ngayon, Salina. Ngumiti si Salina at sumagot, mahusay ka rin ngayon, Mark. Lumabas si Biyaya mula sa kwarto at sumigaw, Papa! Mama! Ang pamilya ng tatlo ay yumakap ng mahigpit. Maliit ngunit mainit na umaga, ordinaryo ngunit espesyal na araw. Ito ang kwento ng pinakamainit na pamilya sa mundo. Sina Mark de la Cruz at Salina ay masayang namumuhay sa Caloocan, Metro Manila.
Ang Klinika Biyaya ay nagbigay na ng serbisyong medikal sa higit sa 1,500 taga-Nayon hanggang ngayon. Si Salina ay nagbigay na ng payo sa higit sa 200 new wives nagbabahagi ng pag-asa. At si Mark ay araw-araw na nagsasabi sa kanyang asawa, mahusay ka pa rin ngayon